Narito nga po ang News TV Quick Response Team sa may bahagi po ng Barangay Santa Barbara dito po sa Zamboanga City, kung saan po itong lugar na ito ay itong barangay na ito ay tila parang nagbisulang ghost town na talaga, dahil dito po ang sentro ng mismong labanan ngayon ng MNLF at ng mga sundalo, dahil yung barangay dito sa likuran ko, kung makikita nyo, ay talagang wala na pong katao-tao. Kanina po ay malaki ang sunog dito. Katunayan, may mga bakas pa po ng usok doon sa Barangay Santa Barbara. Pero ang problema, no, yung pong bombero na nakaparada doon ay hindi po pinapayagan ng mga miyembro ng MNLF na makapasok, dahil ayon po doon sa mga reports ay mismong itong bombero, truck ng bomberong ito ay binabaril po ng mga miyembro ng MNLF. Kaya kanina po ay dito lang po ito, mula pa kanina, dito lang ito nakaparada at hindi makaresponde sa sunog. Pakita ho natin yung usok na nanggagaling mula dito sa barangay na ito, dahil may mga reports na yung mismong barangay hall po yung sinunog at yung mga kalapit na bahay ang apektado. Pero hindi po makumpirma yan dahil nga po wala makapasok pa na mga otoridad. Dito po sa may kantong ito, no, dito po nagkukubli yung aming team, dahil may mga sniper na paminsan-minsan ay pumuputok po dito sa lugar. At ito nga pong technical team namin dito, ibang mga miyembro po ng GMA News ay dito lang po nakakubli sa may kanto para po sa makaiwas din sa mga sinasabing sniper na malapit lamang po dito sa lugar. Yun po, may konting putukan pa po, may konting putukan pa rin na nanggagaling dun sa lugar. At hindi po natin matiyak kung yun po ba ay bahagi ng clearing operation sa ginagawa ng mga sundalo o kaya po ay mga miyembro ng MNLF. Kaya po ito po ang isa sa, kung ba masasabi nating ligtas na lugar para po dito sa posisyon ng aming news team. Samantala, dito po sa palibot na ito, hindi na po namin papakita sa inyo, no, ay yung pong mga sundalo at nakapalibot po dito, pero hindi po namin papakita sa inyo eksaktong posisyon ng mga sundalong ito para na rin sa kanilang kaligtasan at taktika o strategiya na gagawin. Kanina po paikot-ikot din yung mga military choppers ng mga UV helicopters po ng AFP at sila po yung ilan din sa mga nagmo-monitor ng sitwasyon. Particular po yung sunog na nagaganap po doon sa Barangay Santa Barbara. Ito pong mahabang kulay pink na pader na ito ay pader po ito ng Zamboanga Medical Center, pero wala na po ngayon na mga pasyente dito. Inilikas na po, inilipat na dahil nga po sa lapit ng bakbakan, mga putukan dito po sa hospital na ito. Samantala, yun nga po kanina naman po ay dito sa isang kalapit na kalye, particular dito sa Mayor Haldon sa Barangay Canelar Street, ay 8 kalalakihan po, 8 kalalakihan ang hinabol po ng mga pulis at mga miyembro ng Philippine Marines matapos po na bumaba po ito bago sa isang checkpoint. Pero nang habulin po nila ay pinaputukan, pinagbabaril po sila ng mga lalaking ito at nakita po natin ang tensyon na yan. Narito po ang aking report. Bandang 1:00 ng hapon itong nangyari sa Mayor Haldon Street, Zamboanga City. Nagtakbuhan ng mga tao matapos na makapasok sa kanilang lugar ang isang grupo ng mga armado lalaki. Ang 8 sakay ng isang jeep biglang bumaba bago pa man dumating sa isang checkpoint. Dahilan para sila'y paghinalaan nang habulin ng mga Marines at ng pulis na marilang ilan sa kanila. Kaya binaril din ng mga otoridad ang isang sospek. Doon sa may sulok ay isang arestado na nakaposas at nakadapa at nagpapatuloy po. Ang sabi po ng mga residente na nakausap natin ay 4 itong hinahabol ng mga otoridad at sa ngayon ay 2 nakuha nila. Sumambulat sa daan ang dala-dala nilang bigas kung saan nakatago ang kanilang armas. Ayon sa pulisya, mga miyembro ng Suicide Squad ang 8 lalaki. Ilan sa kanilang mga gamit kinailangan pang inspeksyonin ng mga bomb squad para i-clear sa bomba. Pagsilip namin, tumatakbo sila, hinabol na namin. Pagkakos, yung isa bumunot ng baril para biren ako. Buti nga nakita nung body ko na yung si SP1 Roca, pinalo ng baril, hinampas ng M16. Inagaw din nung isa, bali 2 na sila nag-aagawan.
laban doon sa tao ko yun. Tapos pinaputukan nila ako dito, tsaka yung mga Marines na approaching. According to him, kung daw siya, suicide squad. Nang makapanayam ng GMA News ang dalawa, sinabi nilang ipinabitbit lamang sa kanila mga baril para itawid sa isang checkpoint. Utusan lang po ako magdala. Tumulong lang ako. Kami nga matay na yama ko. Kuntarahan kami. Suicide group ka mo. Mayroong group na mo. Kuntarahan na dyan kami. Inama ko kung sin tao. Habang naghihintay ng ambulansya, nagsagawa ng clearing operations ang Marines sa pag-aakalang mayroon pang nagtatago sa lugar. Pero bandang huli, nakatakas ang 6 na iba pa. Kanina nakausap ng GMA News ang isang residente ng Barangay Santa Barbara na nakatakas na itago natin sa pangalang JV. Nakatakas mula sa kamay ng MNLF sa pamamagitan ng pagdaan sa kisame ng kanilang bahay. Ayon sa kanya, isa sa mga ginagamit ng mga espiya ng MNLF para silipin ang posisyon ng mga sundalo ay mga bata na sa tingin niya ay may edad 9 na taon pababa. Kunwari naglalaro, pero siyang nagtitimbre sa lokasyon at dami ng mga sundalo. Sabi niya, huwag kayo mag-alala. Habang nandito kami, walang mangyayari sa inyo. Sabi niya, balik ka lang. Nang sabi niyo, MN. Ano pa sabi? Balik ka lang. Tapos, Ngayon, takbo na kagad. Bata. Iba yung armas nila. Bakit? Malalakas kaysa yung sa government. malakas talaga. Alam mo talaga yung putok ng iba. Yung iba talaga. Anong mga klase? Machine gun? May automatic, may single, parang yung sniper. Tapos sabi niyo yung bala, parang Banana. banana type yung mga bato. Steel. Ang mga bata raw ay di niya kilala. Bago rin sa mga lugar ang mga ito. Sa kanyang tingin, kasama ito ng grupo nang pumasok sa kanilang barangay. Halos kasunod ng kanyang pagtakas ay ang kapatid at kasambahay ni Father Michael Ufana. Samantalang kusang pinalaya ang kanyang ina na may sakit. Anong mga klase? Naiwan pa si Ufana at kanyang ama sa loob ng Santa Barbara. Isa sa mga inaalala ng kaparian sa Zamboanga ay ang kalusugan nito, lalo pat insulin dependent ang pari para sa kanyang diabetes. He is safe and he's still in the hands of his captors. But they are within the city and he's not harmed. And we are still hoping that he will be released very soon. He's just there together with other captives, and they are just held there. They are not being tied, they are not being harmed accordingly. That's what they say. Pinapakain sila. Umapila rin sa pamahalaan ng kaparian sa Zamboanga na sana'y pabilisin ang pagresolba at pagbabalik ng katahimikan sa Zamboanga.